Hello po. Papasok po. Maganda. Pagbabalik ko. Pagbabalik ko. Makita yung ano mo yung... Kala ko pupunta ka dun eh. Kung anong look mo dyan sa... Kung anong look mo? Kung anong look ko? Ngayon. Hintayin na lang sunod na buwan. Nakakaya eh. O daming makakita. Baka magbago ang tingin mo sa akin. Diba? Sabi, Hindi mo niya sabok na kada. Ang bira ka. Sabi, ay, ayoko sa kalbo. Aray. Sige na. Tanggalin mo na. Na-excite ako makita ay. Noong una kitang makita. Oy, good morning, good afternoon, good evening sa lahat. Welcome to my YouTube channel, Roselski TV. Guys, andito tayo no para mag-reaction sa vlog ni Kalinga Prab. Ito ay yung vlog niya sa EDC, ano? Ito ay yung latest vlog niya. Ito yung part 92. Diba? Ito ay yung pagbabalik nila no galing sa mahabang bakasyon nila ni Kalinga Pedro no. At 10 days sila sa Manila no. Pero bago ang lahat, pakisuportahan po muna ang ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Eda Vlogs at Kalinga Prab. Ito na guys ano. At sisimulan natin ang ating pagre-reaction dito sa pagpasok ni Kalinga Prab dito sa bahay ni Beyonce. Ano po? At si Kalinga Edo ay naiwan pa doon sa kotse. Ano guys? Ito, simulan na po natin. Tahimik lang ako, nakamasin. Parang hangin kang... So wala nang reward kasi yun, syempre sarap naman sa feeling kasi na balik-balikan natin yung mga achievement natin. Ito, one of our greatest achievement ng Team Kalinga, di ba? So, maganda talaga yung paminsan-minsan ay nakakabisita tayo. Yes, ano? Ito yung ano, pinakang magandang bahay na pabahay ni Kalinga Prab, ano? Itong kay Beyonce, ano? Pinakang maganda, pinakamahal pa, no? Kaya sa lote na lang ay talagang mahal na ang lote nitong kay Beyonce na to, no? Di ba guys? Titingnan natin para muli tayong motivate na masabi natin, wow, nagawa pala natin to, kaya itong pabahay nagawa natin. Parang ganun, di ba? Kaya sarap magbisita rin sa mga pabahay natin. Lalo ng mga ganito, mga ganda. At inaalagaan pa nila Beyonce. Ha? So, kumusta Beyonce? Punta. Congrats. Nalampasan na. And Yes, ano, congrats kay Lady Beyonce, ano, nalampasan niya ang unang semester, di ba, ng kanyang college life, di ba guys? At sa AGIS, ano, sa November 10 ay second sem na, start na naman ng pakikibaka nitong ating Lady Beyonce, ano, magiging busy na naman siya dito. yun, syempre, part naman ng buhay natin na may mga pagsubok, di ba? Ang mahalaga, nagpapatuloy ka. Syempre, alam ko, hindi ka lang basta-basta. Kumbaga, andyan na yung pag-aaral, pero marami ka pang iniisip. So, mahirap sa kagaya mo na di gaya ng ibang estudyante na talagang focus na sa pag-aaral. Kumbaga, ikaw, marami kang panganay ka, kumbaga, habang nag-aaral ka, nagtatrabaho ka eh. Diba? Itong vlog natin, part, nag-work ka, pati yung sa Velvet Box. So,
Hindi biro, mga kalingap. And Thank you po kuya sa opportunity po na nakasali po sa kami Velvet Box, saka sa Velvet Box. Siyempre naman, ano yun, kumbaga, ng Kalingap. planado na ni Lord yun. Kasi napakabait mo eh. Kasi kung wala po kayo kuya, siguro hindi po ako Pero marami ka pang iniisip. So mahirap sa kagaya mo na di gaya ng ibang estudyante na talagang focus na sa pag-aaral. Kumbaga ikaw, marami kang panganay ka, kumbaga habang nag-aaral ka, nagtatrabaho ka eh. Diba? Itong vlog natin, nag-work ka, pati yung sa Velvet Box. So, hindi biro, mga kalingap. And thank you po kuya sa opportunity po na nakasali po sa kami Velvet Box, saka sa Velvet Box. Siyempre naman, ano yun, kumbaga, ng Kalingap. planado na ni Lord yun. Kasi napakabait mo eh. Kasi kung wala po kayo kuya, siguro hindi po ako nagtatrabaho po muna. Totoo yun, di ba? Mas sobrang hirap siguro yung matatrabaho. Pero, Kaya nung Ayun, di ba? At talagang todo-todo ang pasasalamat nitong ating Lady Biancy, kay Kalinga Prab, di ba? live lang po, naupo lang. Ano lang safe. napakadali, di ba? Ang totoo naman ako kasi na-appreciate mo yung mga ganung bagay na nako-compare mo yung buhay mo before, what if kung di ka na tagpuan ng kalingap na until now na kaya yun yung kinagustuhan din ng mga viewers yung pagiging humble, di ba? So yun, tapos yun nga, nag-aaral ka, tapos samahan pa, sabayan pa ng mga mga halo-halong di ba, comments ng kung sino-sino, mga issue, sari-sari issue. Pero, ang mahalaga, Eto guys, nabuksan na. Nabuksan na ang issue dito, di ba? Nabanggit na ni Kalinga Prab yung mga issue na mga kumakalat. Tungkol sa mga kaibigan, sa mga lumalapit kay Biancy, di ba? Na talagang ginagawan ng issue ng iba, di ba? Ng mga liquid at ng mga one-sided na fans ng EDSI. lalampasan mo, di ba? Umalaga na lalampasan mo yung mga ganung pagsubok. Anong ginagawa mo para malampasan mo yung mga po kuya, sa ngayon po Mabatipos. kuya, may nababasa man po kuya, pero kung pag alam ko kung hindi po totoo yung mga sinasabi po nila sa akin sa social media na yung mga comment po nila, hindi ko na lang po pinapansin. Parang dead man lang po. very good yun? Tapos ngayon po, hindi na po ako nagbabasa talaga ng comment. Oo. Ay, Focus na lang po. since andito ka na rin, kaya ito kasi andyan. Mamaya magpunta yun dito. Pero, yun. Yan So, po. kitang, Grabe. Hinahanap nga pala ni Lady Biancy si Kalinga Pedo. Siguro nag-iisip na yan, bakit wala si Kalinga Pedo? Yung pala, hinahanap na talaga ni Lady Biancy, at nabanggit nga ni Kalinga Prab ay talagang parang sumaya yung kanyang mukha. Di ba guys? kitang kamustahin mo na. Siyempre bilang kuya mo, di ba? Concerned din ako sa iyo. Kasi, siyempre, hindi na tayo nakakausap ng matagal. Hindi tayo nakakapag kung mag-vlog man tayo, mabilis lang, di ba? So, ikaw, wala ka bang problema na gusto mong sabihin sa akin? Or mga, gusto mong i-request, mga ganon? Nahihiya siya guys. Nahihiya si Lady Biancy na magsabi ng mga problema, Sa totoo lang, marami sigurong problema itong si Lady Biancy, Kasi doon nga sa mga issue, ayaw lang talagang buksan, Ayaw, kay Kalinga Prab, Nahihiya. Nahihiya guys itong si Lady Biancy, kaya ang sinasabi na lang niya ay wala naman po, okay lang naman, Pero, makikita natin yan mamaya kay Lady Biancy, guys, sa kanyang emotional, di ba? Hindi kasi gusto lang kitang kumustahin bilang Kalingap Angel, di ba, na yun, ang dami ring mga pinagdadaanan. Wala tuloy si Biancy. Ayan guys, di ba? Nagsisimula na yung kanyang unti-unting pagluha, Siyempre may pinagdadaanan yan
Kasi nga doon sa mga kaibigan niya, 'di ba, na nasasangkot sa sa mga issue, 'di ba? At ini-issue ng kakaagad kapag lumalapit sa kanya, 'di ba, guys? Kasi din kasi tayo na di ba? Okay lang. Alam ko, may mga part sa buhay mo na nahihirap Ang sinasabi lang niya kay Kalinga Prab, okay lang daw, 'di ba? ka, di mo na alam kung saan ka lulugar. Totoo yun, di ba? Di mo alam kung saan ka lulugar, kung sino yung kasama mo, issue. Totoo yun. Totoo. Talaga. Kahit nga kung mga kaklase ko lang. Ayan guys, talagang lumuluhan na. Lumuluhan na talaga dyan si Lady Biancy natin guys. Kasi hindi naman may itanggi kasi alam natin sa boses na lang niya na medyo gararagal, di ba? At talagang nahihirapan na rin siguro itong ating Lady Biancy, mahirap kumilos kapag kahit sinong maging kasama niya ay nai-issue, di ba? In-issue na po na yung may day po kasi ako dati na kasama po yung kaklase ko. In-issue na po agad mga fans. Yun na yung Yung mga sobrang po pala po yan. yung sobrang fanatic or hindi man sabi natin na close-minded ba? Yun nga yung sinasabi namin kaya gusto rin kitang kumustahin kasi naunawaan ko yung pakiramdam ng gano'n. Lahat na lang ay lahat ay issue, di ba? So, ayan, maging lang po tayo, mga Kalinga. Boss-bossan po natin yung pagiging gano'n. Kasi hindi naman po pwede na palagi lang sila ni Edsang magkasama. Di ba? Una-una nag-aaral po siya, di mo sila magkaklase ni Edu. Di ba? And kahit nga po magkasawa na kayo, di mo kayo palagi magkasama, di ba? Hindi naman po. Ayun, totoo naman, bakit ganon yung iba, Kahit sinong makasama ni Lady Biancy ay ini-issue agad nila, Kahit babae ang maging kasama ni Lady Biancy, may nasasabi pa rin yung mga may issue diyan, At siguro ganon din kay Kalingap Edo, di ba? Pareho lang silang ini-issue sa mga hindi kamanibaniwalang mga bagay, mga issue na yan. Requirement na palagi silang magkasama. At hindi po, porke na di sila magkasama, ay may problema na. Yes, diba? Tama. At ang masama dito kasi, si Biancy yung na-apektuhan sobra kasi. What if yung mga kaibigan niya, iwasan na siya, di ba? Yung mga close niya, iwasan na siya. Iwasan na po din ako na. Ayun, di ba? Yung pala ang nangyari, iniiwasan na siya nung ibang mga kaibigan niya, gawa nito. Itong mga nag-i-issue na to, di ba? Si Biancy, siya yung iniiwasan kasi ayaw nilang Naghihingi din po kung pasensya din po sa mga kaibigan ko po na nababash din po dahil sa akin. Totoo. Nay, thank you, Nay. Pag nakakasama ko po sila, talagang pati po sila nababash. Kaya nag-sorry na lang din po ako sa kanila na sabi ko pa ipagpasensya na lang at hindi man nila alam kung ano talaga yung Yan, pasensya na po sa mga kaibigan nito sa nadadamay, And pasensya na rin kay Biancy kasi dahil sa alam ko naman na wala naman kumbaga wala naman tayong pinagsisisihan. Ayun, kaya doon sa mga nag-i-issue, kay Lady Biancy, kung kani-kanino, kahit sinong makasama niya ay ini-issue pa, ay tumigil-tigil na guys, Walang katotohanan yung mga pinag-i-issue nyo kay Lady Biancy, po. At guys, dito na tayo, sa pag-uusap naman ni Kalinga Edo at ni Biancy, Sa manlaloob. Gusto mong sabi ka lang sa akin. Okay? So, Edward, tawagin mo na si Papa Eds. Hoy, dito si Eds! Hello po. Papasok po. Grabe. Guys, grabe ang ngiti ng ating Lady Biancy dito, Ngiting-ngiti, ngiting tagumpay. Di ba?
ngiting tagumpay ang ating Lady Bianchi nung makita ang ating binata, di ba? Na naka-hood. Grabe naman. Ganda ng ngiti. Ano? Ito, may dala ako. Din. Para sa Pasalubong. pasalubong. Thank you. Barin mo na yung hoodie mo. Ha? Ayoko. Bakit? Diyan guys, pilit na pilit si Lady Bianchi na paalisin yung hood ni Kalingap Edo. Tawanan mo ako eh. Hindi. Barin mo na. Bakit Nasa loob ka ito? man ay. Ito, may pasalubong ako ito naman. Galing pa pala Tita Imelda. Ay, thank you po. Tapos ito, ito sa akin. Thank you. Oh. Kamusta ang pagpunta sa Manila? Yun, medyo inip na talaga. Bakit? Ba't ka nainip? Pero tagal namin dun eh. Tagal namin din nakabisita dito sa'yo. Namiss mo ako. Ang bihira, no? Tinanong agad kung na-miss siya. Siyempre naman, Lady Bianchi, na-miss ka niya, Ang akala nga niyan, susunod ka pa. Di ba? Siyempre naman, isa na yun dun. Wala eh. Puro bintahan na lang nakikita ako dun. Wala nang iba. Saka iniisip ko yung mga naiwan dito. Ano? Kumusta? Ay lang. Kumusta mo? Kumusta si Benji dito? Eto na naman, Ha? Hinintay ko to. Alin? Bumalik ko. Bumalik ko? Ang bihira. Yung Kala ko pupunta ka dun eh. kung anong look mo dyan sa Kung anong look mo? Kung anong look mo? ngayon. Hintayin na lang ang sunod na buwan. Nakakaya eh. Madaming makakita. Baka magbago ang tingin sa akin. Hindi mo niya sa buhok nakadawa. Ayun, totoo naman, Hindi naman sa buhok yun. Wala naman sa buhok yun. Sabi, ay, ayoko sa kalbo. Aray. Sige na. Tanggalin mo na. Na-excite ako makita eh. Grabe, talagang kinukulit ni Lady Bianchi si Kalingap Edo dito na talagang gusto niya talagang makita, kung anong klase yung ulo ni Kalingap Edo, Ito ang itsura. Hindi pa kasi ito yung yung final result. Guys, naging curious si Lady Bianchi dito sa naging pagpapaayos ni Kalingap Edo na to, di ba? Kaya nga, pero gusto ko makita kung ano itsura mo pagkalbo. Ang kulit. Nakita mo na yata sa filter yun eh. Hindi pa kita nakikita ang kalbo. Yung mahaba lang ang buhok mo. Para baga mga Korean. Ngayon kalbo naman. Ngayon naman ito personal pati. Dati sa cellphone lang. Yung sa buhok mo baga mahaba. Makayang pa maging sa'yo ng pagkawala mo. Hindi, Matatakot ako. Sige na, pakita mo na. Hindi ako matigil dito, bahala. Wala naman yung sa buhok. Bakit? Saan ka tumitingin, ha? Sa mukha, sa mukha, syempre. Tapos sa loob. Sa loob. Yung kalooban mo. Ano ba? Yung kalooban mo, syempre. Ano ba? Kung anong klaseng... Nakakahiya kasi. Siyempre, mga manonood, mga viewers, madami sa akin. May chicks ka atay. Marami akong bakit. Nahiya ka sa chicks mo? Grabe ka naman magsalita. Hindi mo na nga ako dinalaw doon. Ginaganyan mo pa ako. Layo mo lang. Ang pera. Kabuti ko sa bahay niyo lang. Sabi pa ni Doktor, pupunta ka. Oo. Na-fake news ako doon, ha. Sa akin, okay lang kaya kung pumunta. Kaso walang magbabantay din sa kapatid ko. Tapos, may tindahan baga. Tsaka maiksi lang kasi yung summer break ay. Siyempre, gusto ko din makasama sila mama. Ganun. Naintindihan ko yun. Sorry na. Grabe, maintindihin talaga itong ating binata, Grabe naman yung pagsusuri ni Lady Bianchi, Sobrang malambing talaga, Kahit sinong lalaki, guys,
At pag ganyan nag-sorry, ay talagang lalambot na ang puso mo. Di ba guys, aminin nyo, mga lalaki dyan. Di ba? Gusto man din kita makasama kaso yun nga. Layo man pati talaga kasi nun, buti kung sa inyo lang. Ikaw kasi ay nagpaganyan ka pa. Sinisi pa si Kalinga Pedo, ba't naman nagpaganyan po ano? Bakit nga ba nagpa-transplant ka pa, Kalinga Pedo? Eh, pwede namang hindi na ano. Sabi ni Beyonce, di ba? Kailangan eh. Okay naman ang buhok mo. Hindi. Kailangan kong gawin eh. Kasi syempre, bata ka sa akin. Ako, patanda na ako eh. Nalata. Saka, pag pagmamalaki mo, gusto ko pagmalaki mo rin ako. Gwapo ako. Pero kasi Gabo ka naman kahit ikaw ganyan. O, di ba? Gwapo nga naman si Kalinga Pedo kahit hindi na ganyan, di ba? siya nga. Gabo ka naman dun sa buhok mo ha. Kahit na. Sige na, patingin ako. Ako matanggal. Bakit? Wala, nahiya ka talaga. May kinahiyaan ka talaga. Kasi okay. Tumama ako rin. Grabe naman si Kalinga Pedo. Ano siya daw si Kukay? Kasi okay, ano ba? Pambira ka. Sesend ko na lang sa yung picture ko. Gusto ko ngayon eh. Hindi kasi. Makikita tayo sa milyon-milyong mga tao. Ayan. Pati syempre yung iba, hindi naman lahat supporters ko eh. Baka kung anong gawin sa picture ko eh. Alam mo natin yun. Ay, nako, yun pala naman ang dahilan ni Kalinga Pedo kaya ayaw niya magpakita. Di ba? Kasi, oo nga naman, hindi natin hawak yung mga ibang supporters, nagagawa nila na baka i-edit kung ano-ano lang, baka paglaruan yung kanyang ulo, di ba guys? Kasi ang dami na mga nag-i-edit yan, yung mga AI, di ba? Alam naman natin yung iba dyan. Basta kung ano lang Maisipan. Oo nga, Wala tama. naman tayong control eh. Diba? Sige na. Pag ano na lang siguro. Pag mga ilang buwan kapag nakikita na yung resulta. Sige. Sige. Lalo ko na pupugi niyan. Sigurado kung Guys, mag-overthink na naman itong si Lady Beyonce dito. Hilig niya mag-overthink talaga. Ganyan talaga pag mahal mo ang isang tao, guys. kasi na sila na naman malapit sa inyo. Hindi naman. Siguro kaya ka nagpupugi. Gusto mo yung ganun. Hindi. Para sa'yo lang kasi yan. Grabe naman. Silos na agad naman dito si Lady Beyonce. Grabe, nag-overthink agad siya. Para sa'yo yun. Lahat naman to para sa'yo eh. Kaya minsan, nalulungot ako pagka hindi mo na-appreciate yung mga ginagawa ko. Kaya naman kita hindi na-appreciate. Something missing in Kaya my naman kita soul. hindi na-appreciate yung mga ginagawa. Ang hira. Always feeling low. Basta. I remember how you looked. Medyo may pagtampo si Kalinga Pedo dito, guys. Kasi minsan daw hindi na-appreciate ni Beyonce yung kanyang ginagawa, Pero ito namang si Lady Beyonce, todo tanggi, kailan daw naman niya hindi na-appreciate yung mga ginagawa nitong si Kalinga Pedo. Grabe naman. On the low when I was Sige hooked. na, huwag mo na kanayin yan. I'm the missing piece that made me whole. Nag-ayos lang talaga ako para sa'yo. Kanina mo akong dito. Ikaw yung kamusta dun? Kamusta yung pagpaano mo? Pag- Di man masakit. Kahit gano'n pa kasakit yan. Yes, Pogi. Walang sasakit pa. Kapag di ka nakita. Ay, Ang birang hugot ni Kalinga Pedo dito, Malalim ang hugot talaga. Hindi
Saka, Parang kinilig si Lady Beyonce doon sa sinabi ni Kalinga Pedro, di ba guys? ito nga ano. Pag wala ka. Grabe naman to si Kalinga Pets, no? Grabe. Ito ang nagustuhan ng mga viewers dito sa dalawang ito, no? Walang kupas sa kanilang pagpapakilig. Di ba guys? Dati to, mabilis ang sakit lang yun. Temporaring sakit lang. Hindi naman yung mahalaga eh. Nakatingin ako sa mas malawak na bagay. Grabe, no? Sobrang malalim talaga ang pag-iisip nitong si Kalinga Pedro, no? Grabe. Ano naman yung malawak na yun, ano? Guys, ano naman yun? Malawak na yun. Ano bang gina sa buhok mo? Nilagyan lang ng konting Ayan, nagtatanong naman ang makulit na Lady Beyonce natin na nauwi na naman doon sa buhok yung pag-uusap. patilya. Ha? Yung patilya. Hindi mo manawaan ni Lady Beyonce. Ito. Tingin daw. Ito. Curious talaga si Lady Beyonce sa pinagawa ni Kalinga Pets, guys. Patingin lang. Titingnan ko lang ito. O, di ko man bubukahin. Hindi daw niyo bumuhay. Hindi yan dyan. Nilaloko mo ako lalo. Ayan. Kasi kung mapakalbo ka lang, madami man ditong paanuhan. Pagupitan. Ano nga? Nilipat yung ibang buhok. Anong ginawa naman? Nilipat yung ditong buhok sa ibang part. Nilipas sa ibang part. Dito, dito. Curious talaga. Sobrang curious talaga ni Lady Beyonce dyan sa pinagawa ni Kalinga Pedro na yan. Alam mo, panay talaga ang tanong niya na hindi siya mapakali hanggat hindi niya siguro nakikita yung pinagawa ni Kalinga Pedro. Di ba? Hmm. Kasi, alam mo naman yun, medyo mataas na yung ako. Kailangan kong dagdagan ng konti. Aray ko. Baba ng konti. Aray ko naman. Kailangan makabalik ng konti. Medyo pala yun. Nakalimutan ng tumubo eh. So, ayun. Buti ka. Bata pa, maganda pa. Grabe na. Hindi talaga. Sinisingit talaga ni Kalinga Pedro yung mga papaganon pasimple. Sama pala sa mga kapatid mo. Para sa dun sa... Ay, pasok. Para sa kapatid mo yan. Mga hukya, kung ano pa. Sa'yo to. Galing sa akin. Wow. Napipilis lang ako sa itsura. Natatawa talaga siya. Grabe na yan. Hindi matahimik ang loob ni Lady Beyonce, Kasi medyo napapatawa, di ba? Pag nakatanggal na yung routine na yan. Imagine mo na lang, wala akong buhok. Gusto ko yung Yung walang buhok. Gusto mo yung dati. Mamaya na lang siguro pagkatapos na yung vlog para... Kasi kaya gusto ni Lady Beyonce yun dati kasi di wala na siyang aayusin na buhok ni Kalinga Pedro, Di ba nakikita natin sa vlog na iba, di ba? Lagi na lang inaayos ni Lady Beyonce ang buhok nitong si Kalinga Pedro. Paano na lang yan? Okay na ang buhok ni Kalinga Pedro. Wala na siya siguro nga aayusin yan, di ba? Maliban na lang kung humaba itong buhok ni Kalinga Pedro, yung lalawit dito sa may noo. Yan. Para may maayos naman si Lady Beyonce, di ba? Tayo na lang yung makita sa atin lang. Yung mga kasama, sila mo, di ba? Ibig sabihin ni Kalinga Pedro doon, walang camera, di ba? Ay, grabe. Sarap. Marelax din sa wakas. Guys, eto na,
may pahiling na dito si Kalinga Pets, di ba? Panoorin natin. Pauwi din. Namiss ko dito sa bahay niyo. Namiss ko bumisita dito. Pero ikaw talaga ang pinaka-namiss ko sa lahat. Ako nga. Grabe, diretso pang ganun. Sabay hugot si Kalinga Pets, Din. Yung pagbisita sa'yo dito. Ayun, gumanti naman si di ba? Si Didi Bianci, siya rin daw, di ba? Na-miss din si Kalinga Pedro. Miss din kita. Kung nagko-comment. At ano ba kayo mga bash? Wala naman sa'yo din yung babash. Pero salamat kung ganun. Thank you sa support palagi, ha. At maganda ka pa din. Okay ka lang? Akala ko aalisin ni Kalinga Pedro yung mood niya. Ang mira yan. Natawa ko kanina pa eh. Hindi Hindi. Sa'yo lang ako kasi nakauwi kayo ng sa'yo. Tapos nag-miss diretso di, kita ka pa dito, di ka na muna nagpahinga. Alam ko kahapon kayo nag-una eh. Kagabi. Hindi, kaninang madaling araw lang. Kanina lang. Tapos diretso agad dito, grabe talaga. Siyempre. Grabe, napansin pa ni Lady Bianci yan. Grabe talaga ang effort ni Kalinga Pedro. Kasi, kaya ganyan, Lady Bianci, kasi nami-miss ka na ni Kalinga Pedro, kahit wala pang tulog yan, galing sa Manila, siguro nakatulog na nga kaunti lang, di ba? Ay, diretso bisita sa iyo, siyempre, diretso vlog ni Kalinga Prab, di ba? Kailangan bisita yung pamilya. Mahirap na. Namiss eh. Sobra. Palagi ko naisip yun. Palagi ko tinitingnan sa TikTok, sa video. Oo. Hindi ka naniwala eh. Hindi. Totoo yun. Hindi naniniwala. Oo. Yan. Tignan na lang muna kita. Wala, tagal na wala. Yan siguro, yan yung namimiss ni Kalinga Pedro, yung mga patapik-tapik ni Lady Bianci, di ba? Saka yung tititigan niya, di ba guys? Doon nahihiya si Lady Bianci pag yung tinititigan na ni Kalinga Pedro. Marinda ka muna. Hindi lang. Salamat. Ako pa. Bait naman. Hanggang kailan yan? Pira. Hanggang kailan dyan? Mahal ka, bro. Mahal ka. Okay na ako. Makita lang kitang busog. Okay. Ang pira ka. Oo eh. Maniwala ka kasi. Buksan mo to. Ay. Ito. Ano nga ito galing? Kaya Tita Labi na lang. Thank you po, Tita Love. Labi Berno. Labi. Meron ko ng sweater. Ay, di. Dress. Dress. Thank you po. Yung pantulog. Kaya hindi lang kita mo. Ha? Ito. Bag. At hindi ka nagbabag eh. Para kang naporma ka para kang taga-tinda minsan. Pambira ka. Taga-tinda. Kasi nga yung belt bag, yung nakita siguro ni Kalinga Pedro na gamit ni Lady Bianci, yung belt bag, di ba? Merong video na yun yung gamit ni Lady Bianci. Nabiribit yung belt bag. Hindi. Ayun, belt bag na. Orange pa kayo.
Thank you. Thank you din sa iyo. Love you too. Yeah, love you too na. Hindi mo kung sabihin love you. Guys, anong pakinig nyo? Thank you, ano? Thank you, be. Ganun ba? Thank you, be. Ulitin na nga natin, guys, ha? Ulitin natin. Thank you. Thank you din sa iyo. Love you too. Yeah, love you too na. Hindi mo kung sabihin love you. I love you too. Grabe naman yung sagot ni Kalinga Pedro, ano? I love you too daw. Pagka thank you ni Lady Beyonce, I love you too. Thank you pa ako. Hi. Ano, tagal natin din nagkita. Maging sweet ka naman. Kahit ngayon lang. Nagre-request na maging sweet eh. Wala mo lang kahit I love you dyan, boy. You sure, honey? Tanggalin mo muna yung nasa yung hoodie mo. Grabe, may kapalit yung I love you. Ay, nako. Tanggalin mo na nga, Kalinga Peds. Ano na? Makita ko ito sa'yo. Ikaw muna. Ano ako muna? Maging sweet ka muna. Ha? Pipikalin ko to. Ano? Maging sweet ka. I love you, kawan. Ayoko, di mo yung tatanggalin. Hindi mo yan. Ano pala eh. Ha? Dali lang yun sa akin. Para yun lang. Hmm? Sabihin mo. Palagi ko naman sinasabi yun sa'yo. Baka nga nagsasawa ka na. Ayun guys, di ba? Isang resibo na talagang lagi silang magka-video call ni Kalinga Pedro, di ba? Or hindi man magka-video call, magka-chat yan, di ba? Kaya lagi daw naman sinasabi ni Lady Beyonce kay Kalinga Pedro na ang I love you, di ba? Baka nga raw nagsasawa na si Kalinga Pedro eh. At ito, pakinggan natin ang sagot ni Kalinga Peds. Gusto ko personal. Personal, no, di ba guys? Gusto ko sincere. Sabihin mo na kasi. Ay, naku, nahirapan ka pa. I love you na nga ni. I love you na nga ni. Ayun na guys, ano, pero hindi kumbinsido si Kalinga Pedro doon sa I love you na nga ni. Di ba? Narinig mo na yun. Hindi mo ganyan magbigay ng I love you sa akin. Wala pa. Oo nga naman, ano. Ganun ba naman magbigay ng I love you? May ngani, di ba? Hindi ka masyado sa mata mo. Ang kausap mo. Ayun ako. Kunin mo ang atensyon ng kausap mo para malaman mong sincero. Edo. Grabe. Edo. Yun ang pinakang maganda doon sa una, no? Edo. Ang bira ka. Sinasabi ko man yun sa'yo eh. Makakali mo din ako eh. Wala akong naalala. I love you. Grabe, ang lambing ng I love you ni Lady Beyonce, ano? Nako naman, Kalinga Peds. Wala akong marinig. Tanggalin mo na yun. Nag-I love you na ako. Ano mo na natin? Ang bira ka. Okay na yun. Isa pa daw. Nahalin ko ng isa. Kaya mo naman. I love you na ako. Hindi ko pa din tinatanggal. Mamaya na kasi sobra ng vlog. Para makikita mo rin naman ito sigurado. Hindi ka naman ito itatago sa'yo. Ikaw ang unang makakita nito sa
Si kay Beyonce daw ang unang makakakita. Touch your hand in mine, gets me in. Ayan guys, yan yung sinasabi ni Lady Beyonce na hindi daw niya alam na isinama pala ni Kalinga Prab itong BTS na to, no? Yan. Diba? Isinama pala ni Kalinga Prab sa vlog. Hindi pala alam ni Lady Beyonce. Diba? Ayan. Pansinin natin kung ano yung ginagawa ni Lady Beyonce at gagawin ni Kalinga Prab, guys. Every time. Yan talaga nga tinignan niya, binaba ba? Lost in the city lights, our love's electric. Ayan guys, diba? Nakahilig na ang ating binata kay Lady Beyonce habang pinapaypayan nitong ating Lady Beyonce, diba? Grabe, sweet nitong dalawang ito, no? At sino pa ba yung nag-aalangan pa dito sa dalawang ito, no? Yung mga liquid dyan, no? Yung walang katiwa-tiwala kay Kalinga Prab. Ito po, ito ay panoorin nyo guys. You make me feel alive. Grabe guys. I know your light's gone. You make me feel alive. Grabe guys, tingnan nyo naman kung gaano ka-sweet itong dalawang ito. Guys, ito, pakinggan natin ito, yung panayam ni Kalinga Prab kay Nanay Hansel at kay Beyonce, At dito natin malalaman yung talagang totoo, tungkol do sa binili nilang lupa, Kasi medyo magulo kay Dr. Love na vlog di ba? Dito natin malilinaw kung saan talaga galing yung pinabili ng lupa nila, di ba? Ito po, panoorin po natin. Kasi ka na muna dito sa bahay. Ayan guys, talagang uwian na lang muna si Lady Beyonce. Hindi muna siya mag-apartment pero yung mga beneficiary ni Kalinga Prab guys ay nandoon pa din. Masasabi din po yan dito sa panayam dito sa dalawa. Balik muna siya dito. Opo, pag ano muna po at sabi ko sobra na ang sa kanya issue. Kasi ngayon si Beyonce po na, kasi si Beyonce, sobrang bait po niya. Kumbaga, kahit sinong lumapit sa kanya, talagang welcome niya. Po, nakakaano naman po kasi pag may lumapit sa'yo tapos, syempre pag alam mong kailangan din ng kailangan din, syempre tutulungan mo naman po. Kasi sabi ko, shit yung napapasama. Oo, yan. Kasi syempre, may apartment siya. Ayun. Dahil yan doon sa mga guys, sa mga may issue, di ba? Kahit si Beyonce yung tumutulong, ay siya pa yung ginagawa ng issue, di ba guys? Si Beyonce doon, malaya siya. I mean, pag may gusto pumunta doon, hindi naman ni Beyonce natanggihan kasi matulungin si Beyonce, mabait. So kahit sino pumunta doon na bisita, welcome niya. Sabi ko nga po sa kanya, dito po pag-uwi na dito, sabi ko kung sino pa ang gustong sa kanya, sumama na makikitulong, pwede din naman po. Kaysa kung saan po magpunta. Kung ano ba nangyayari kay Beyonce doon. Tama naman po na good decision po yung ginawa niyo na nandito muna si Beyonce kasi yung minsan sa kabaitan ni Beyonce, di ba? Opo. Hindi na Meron kasi na sa kabaitan ni Lady Beyonce ay parang inaabuso na, di ba? Porket mabait si Lady Beyonce ay inaabuso ng iba, di ba? Yun yung nangyayari, guys. Siya parang napapasama. Hindi naman natin hawak yung mga pag-iisip ng tao. Hindi din natin hatid-hatid na lang siya ni Opo, kaya naman po ni Papa niya. So, yung mga sponsor, alam mo na po.
Opo. Thank you po sa mga nag-sponsor kay Biancy sa apartment. Pero yun na po, napag-desisyon na nga po na dito daw muna si Biancy ulit. Dito na muna siya. Para makasama din po namin dyan. So, malapit lang naman. Opo, malapit lang naman Ilang po. minutes lang? 15 minutes lang ata biyahe. Opo, kaya naman po siyang ni Papa niya. Oo. Talagang matyaga lang talaga pag ano. Magising-gising ng maaga. Oo. Ano oras po ang klase mo, Biancy? Ano po, 9 po. Oo. Maaga po. Kaya-kaya. Okay naman po. Oo. 9 pala naman ang start. So, ayun. Yung pala yung Pero mababago yan, ngayong second sem siguro, guys, di ba? Oo, ngayon, siguro ay 9 ang start pag minsan, pero baka mabago ngayong second sem, di ba? update kina nanay about doon. And doon nga pala na, congrats dun sa Ay, oo nga po. purchase ng property na Oo nga po, sabi ko po kasi kay Beyonce, yung naipon niya po bagang kotse sa velvet box, tapos yung sa baboy din po namin na naibenta, pinagsama po namin para mabili po namin yung good, good Ayun, guys, pinagsama nila yung kinita ni Lady Beyonce sa velvet box at saka yung pinagbilhan sa baboy. Yun yung pinambili nila ng lupa. Ngayon, guys, malinaw na, wala nang dito. Wala nang issue dito sa lupang ito, guys, di ba? Ang pinambili nila ng lupa ay yung galing sa velvet box at saka yung pinagbilhan sa baboy, pinagsama. Di ba? At idiretsa pa natin. investment yan na kasi nagtataas yan. Opo, kasi yung pa lang po, yung nabayaran namin yung sa unahan, 1,000 square meter po sana yun. Kasi sabi ko sa kanya, mag-ipon ka para mabili natin yun lahat. Nakakatawa naman. Galing. Para may mapuntahan yung kinikita niya. Lang, di ba? Wala na. Opo, may madali pa naman po ang pera pag Saka ba tumatagal yung pera mo, baba, di ba? Opo, Yung tsaka lupa, tumataas. Yes, tama. Lumalaki ang niyan, ang tawag dito, ang value ng lupa habang tumatagal, di ba? ng lupa. Lalo pag nakakuha kayo ng maganda yung yung Pwesto location. po. Ang ganda po. Nasa lang po, ng kalsada. Nakakatawa mga kalinga. Ayun, nakailaw naman, no? Ayan, so... Ayun guys, siguro, ito na lang, tapos na, yung tungkol dyan sa lupa na yan, nalaman na natin yung totoo, Tama rin naman si Dr. Love, di ba? Yung sa vlog niya ay galing sa velvet box. Tapos doon sa live niya ay doon sa pinagbilhan sa baboy. Ayun pala, pinagsama yung sa velvet box saka yung pinagbilhan sa baboy, yun yung pinambili ng lupa. Kaya tama rin naman si Dr. Love. Hindi siya clickbait yung kanyang vlog. Tama din naman, di ba? Ayun, hanggang dito na lamang po ang ating pagre-reaction dito sa vlog ni Kalinga Prab. At hanggang sa muli pong pagbablog. Bye-bye. God bless po sa lahat. Peace.